Yang? Wan. Anong ba? ginagawa mo dito? Noon, hindi ko naisip na ang lalaking nasa harap ko ang makakasama ko habang buhay. Ate, bakit nakasuit ka para sa kasal lang? Pumayag ba si Yang? Siya ang pinuno ng pamilya Fu. Ako ang pinuno ng pamilya Su. Wala siyang pakialam sa sinusuot ko. Tama ka, ate. Ang magkapatid na Su ay ikakasal. Pero bakit wala ang dalawang lalaking ikakasal? Na-delay ang flight ng magkapatid na Fu. Wala tayong magagawa. Arranged marriage lang ito. Malamang walang feelings. Second miss, dito ang wedding room mo. Van, walang kuryente sa neighborhood ngayong gabi. Umuulan at kumukulog. Kung matakot kang mag-isa, sabihin mo lang sa akin. Ikaw ang pinakamahusay, ate. Si, Akala ko building 9 ito. Oh, baliktad yung sign. Ang laging mapagpasyang pinuno ng pamilya Su. Ay takot pala sa kulog? Sino yan? Nagpapakita dito sa gabi ng kasal natin. Sabihin mo sa akin kung sino ako. Huwag kang matakot. Mananatili ako sa iyo. Hindi ba ang pangalawang anak na babae ng So ay dapat na isang sweet na babae? Bakit parang Reyna siya? Natutulog ka ba? Sige, matutulog na lang ako sa labas. sino ka? Ang asawa mo, syempre. Bumalik ka. Tara, mag-anak tayo. Sab ko, mag-anak tayo. Bakit ka nandito kagabi? Nasaan ang kapatid mo? Tatanungin din sana kita niyan. Ito ang kwarto ng kasal ko. Hindi ko rin planong matulog sa'yo. Sino bang mag-aakalang puwersahan mo ako? Ate. Ate? Ate? Ano yon? Wan. Kaya kagabi. Hindi ka niya pinilit? Natakot ako dahil sa kulog kagabi. Akala ko si Fuyang siya. Kaya, Van, gusto mo bang maging mag-asawa kay Fu Chenjo? hindi ko naman siya ayaw actually. At ang pinakamahalaga, kung nasaan si ate, naroon din ako. Kung ganon, palitan na lang natin ang mga kontrata ng kasal. Panindigan natin ang kwento. Sabihin na lang sa kasal, mali ang nakaprint na pangalan sa imbitasyon. Mukhang espesyal siya. Kahit papaano, masarap ang kagabi. Dahil ganito na ang nangyari, sa tingin ko ito na lang ang paraan. Sige, ayos na yan. Hoy, teka. Wala sa inyo. Ang magtatanong ng opinyon ko, Ano? Hindi ka ba nasisiyahan kagabi? huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Kung ayaw mo nang ituloy ang engagement, okay lang din. May iba ka bang kapatid na pwedeng pakasalan? Hoy,
hindi ko naman sinabing hindi ako sang-ayon. Sang-ayon ako, okay? Kaaliw. Si Suching ay maingat na pinili bilang iyong magiging asawa. Bilang CEO ng Fu Corporation, paano mo naman napili ang batang si Suwan? Tay. Pero kailangan kong panagutan si Suwan. Kung itinuturing mo pa akong iyong ama, hiwalayan mo siya agad, oh. Sanayin mo siya sa lalong madaling panahon para maging karapat-dapat na may bahay ng angkan ng Fu. May sasabihin ako sa iyo ng maaga. Sa kontrata ng kasal na pinirmahan kasama si Suching, upang masiguro ang mga anak, mapanatili ang katatagan ng alyansa. Bawat linggo, dapat may regular na buhay mag-asawa. 2 beses sa isang linggo. Sa mga nobelang romansa ng CEO na nabasa ko, laging 7 beses sa isang gabi, 7 araw sa isang linggo, walang pahinga. 2 lang? Suwan, dapat matutong kontrolin ang mga pagnanasa, hindi dapat maging alipin ng mga ito. Sana hindi ka masyadong mag-focus sa mga bagay na ito. Si Fu Chengju. Walang merienda sa kotse. Ang mga mumo ay magpapadumi sa kotse at mag-iiwan ng amoy. Pero gutom ako. Kung gutom ka, kumain ka ng maayos. Huwag laging mag-isip ng merienda. Walang merienda sa kotse. Ano ang ginagawa mo? Kinukuha ko ito para sa iyo. Hindi ka nag-almusal, kaya binili ko ito kung sakaling magutom ka. Walang mumo, walang amoy. Hindi ako kumakain sa kotse. Huwag mo nang ulitin. Fu Chengzhou, ang sarap ng mga cookies na hugis oso. Gusto mo? Matamis ba talaga? Fu Chengzhou, ano ang ginagawa mo? Gino, Ginang, bumalik na kayo. Dalawang oras. Sino ba ang nagsabi ng napakabanal? Kailangan mong matutong kontrolin ang iyong mga pagnanasa. Malaking sinungaling. Pagkatapos mong maligo, maghanda ka na bumaba para kumain. Pagod na pagod ako. Pwede mo bang dalhin dito? Suwan, mukhang kailangan mo mag-ehersisyo pa? 2 oras lang? At nagrereklamo ka na ng pagod? Kasalanan mo lahat ito. Sa napakaliit na espasyo, kinailangan kong gumawa ng maraming galaw. Anong ginagawa mo? Hindi ka naman. Sinabi mong pagod ka. Kargahin kita pababa para kumain. Kuya, dahil hindi sinasang-ayunan ni tatay ang kasal ninyo ni Suwan. At saka, hindi mo naman siya gusto. Sigurado ka bang hindi mo isasaalang-alang? Kailanman ay hindi ako nawalan ng kontrol. Dahil sa isang babae. Hindi ko alam kung ano ang mali. Gusto ko lang siyang panatilihin. Kuya, gusto mong isama si Suwan sa ating pamilya. Hindi yun magiging madali. Makakaisip ako ng paraan.
Kuya Fu, unang pagkikita ko sa aking biyanan. Tutulungan mo ako, di ba? Huwag kang mag-alala, nandito ako para sa'yo. Magandang araw, tatay. Ako si Suwan. Chengju, sumama ka sa akin. Babalik ako agad. Kumakain ng merienda sa harap ko. Sa tingin mo ba, ang personalidad ni Suwan ay angkop na maging may bahay ng pamilyang Fu? Dahil nakuha ko na ang sertipiko ng kasal sa kanya, siya ay babae ko, babae ni Fu Chengzhou. Gamitin mo ang utak mo. Si Suching ang pinakaangkop para sa iyo. Suwan ay talagang hindi kasing galing ng kanyang kapatid na babae. Madam, ano ang problema mo? Ngunit sa natitirang bahagi ng aking buhay, Fu Chengzhou, napili ko na siya. 3 buwan. Tagal ng 3 buwan. Kailangan mong sanayin siya upang maging isang karapat-dapat na may bahay ng pamilyang Fu kung mayroon pa rin siyang ganitong personalidad. Huwag mo akong sisihin kung paghiwalayin ko kayo. Bakit lahat ng ayaw kong kainin? Suwan, huwag kang mapili sa pagkain. Kailangan mong magkaroon ng balanseng dieta. Huwag laging maghangad ng junk food. Sa pamamagitan lamang ng pagpapagawa kay Suwan matuto ng asal at mga patakaran sa lalong madaling panahon, tatanggapin siya ng aking ama. Umupo ng tuwid. Anong uri ng postura iyan? Ikaw dati, ay hindi mo ako pinipilit kumain ng ayaw ko. Suwan, hindi ka na bata. Ang may bahay ng pamilyang Fu ay hindi ganoon kadali maging. Ibig mong sabihin hindi ako karapat-dapat sa iyo? Ang pinuno ng pamilyang Fu? Nangangatuwiran ako sa iyo. Hindi mo ba pwedeng kunin ang mga bagay at baluktutin ang mga ito sa ibang direksyon? Kung ganoon, maghiwalay na tayo. Umupo ka at kumain. Magpapanggap akong hindi mo sinabi iyon. Bitawan mo, gusto kong umalis. Magsalita ka. Anong mga hinaing ang mayroon ka? Ang sama mo, palagi mo akong pinapagalitan. Hindi mo ako pinapayagang gawin ito. At hindi mo ako pinapayagang gawin iyon. Hindi ka sanay. Maaari kitang bigyan ng oras para mag-adjust. Ngunit ang diborsyo, wag mo nang isipin. Masyado kang mapangapi. Suwan, natutulog na ganito ay masama para sa sirkulasyon ng dugo mo at sa gulugod mo. Hindi ako nakikinig. Bitawan mo ako. May OJT ako bukas. Tumahimik ka. Ako ang vice-presidente ng kumpanya. Ngayong taon, 42 lang ako. O tanggal ka. Mukha kang palaka. Hindi mo man lang maisara ang mga butones ng Amerikana mo. Sino ang gusto kumain kasama mo? Sutil kang bata. Bibigyan kita ng leksyon. Papatayin kita. Ano ang nangyayari? Ano ang nangyari? Iyan para sa panggagago mo sa akin. Paanong nangyari na ginawa mo ito sa akin?
Ako ang vice-presidente. Simula ngayon, hindi ka na. Tanggal ka na. Mr. Fu, sinisibak mo ako? Tiyak na siya para sa oportunidad sa trabaho ng akit sa akin. Para sa oportunidad sa trabaho, inakit ka niya? Makinig ka? Siya ang aking legal na. Kilala ng pamilya ko si Mr. Fu. Siya ay hiniling ng pamilya ko na alagaan ako. Tama. Halos hindi kami magkakilala. Bumalik sa trabaho. Si. Lumabas ka. Hindi ba iyon si Suwan? At ang asawa niya, ang pinuno ng pamilya Fu? Pampublikong tinatanggi ang relasyon natin. Matapang ka. Aminin? At maghintay sa balita bukas. Para magdagdag ng headline, Mr. Fu nagpakasal sa hindi karapat-dapat na asawa. Bantayan mo ang tono mo. Ang pamilya Fu, hindi nangangailangan ng lumalabag sa patakaran na puro problema lang ang dulot bilang may bahay. Tama na, kung galit ka sa akin, sabihin mo lang. Kung talagang hindi na tayo makakapagpatuloy, maghiwalay na tayo. Tigilan mo ako sa pagsunod. Sinusundan mo pa ako hanggang banyo? Matagal ko nang naririnig na si Mr. Fu, dahil si Suwan ay walang asal, ay hindi nasisiyahan sa kanya. Hindi inaasahan na mag-aaway sila ng ganito. Mahusay. Hindi magtatagal, si Suwan ay magiging isang itinapon na mayamang asawa. Fu, anong ginagawa mo? Ayaw mong aminin na kasal tayo. Dahil gusto mo ng diborsyo. Tama iyan. Sabihin mo. Masyado ba akong nagpapaya sa'yo kamakailan? Ito ang banyo. Huwag kang magulo. Pero pinipilit kong gawin ito dito. Fu, hindi dito. Kakanselahin ko na ang diborsyo. Ganyan dapat. Mabuti. Huwag mo nang banggitin ang diborsyo. Puta Fu Chengzhou, pinipilit akong matuto ng etiquette at hindi ako pinapayagang makipagdiborsyo para protektahan ang reputasyon ng pamilya Fu. Kaya ganito niya ako pinipilit. Wanwan. Maligayang kasal. Salamat, pinsan. Dahil pinakasalan mo si Fu Chengzhou, bakit hindi siya dumating sa ika-70 kaarawan ni Lola? Oo, Miss Su. Bakit hindi sumama ang asawa mo para ipagdiwang ang kaarawan ni Mrs. Su? Nasa business trip siya ngayon. Bisitahin niya si Lola kapag may oras siya. Tigilan mo na ang pagdadahilan para sa kanya. Hindi man lang siya pumunta sa kaarawan ni Lola. Baka nahihiya siya sa'yo. Kung tutuusin, ang isang tulad mo ay hindi bagay na maging may bahay ng pamilya Fu. Miss Su, ang pangalawang dalaga ay karaniwang napakaingay at pabaya. Talagang hindi siya ang uri na maging matriarch ng pamilya Fu. Kaya pala hindi siya gusto ni Ji Fu. Lin Yue, bakit mo ganyan kausapin ang pinsan mo? Kahit hindi mahal ni Ji Fu si Wanwan at siya ay nag-iisa gabi-gabi, siya pa rin ang may bahay ng pamilya Fu. Suwan, kapag dumating si Lola, gusto mo bang magsalita ako ng mabuti para sa'yo? Kung tutuusin, may asawa ka na at hindi ka gusto ng asawa mo. Maawa na naman si Lola sa'yo. Huwag mong pansinin tong tanga. Balewalain mo na lang. Anong problema? Suwan, bakit ang pabaya mo? Paano ka naging ganito kakulit? Oo, Wanwan, nasa sariling party tayo ng pamilya. Kung ganito ka kakulit sa mahahalagang okasyon, hindi ka ba ikakahiya ng pamilya Fu? Iyon ay magpapahiya sa mga Fu. Ang babae ko.
ay hindi nyo dapat hatulan. Ang babae ko, hindi ikaw ang pwedeng humatol sa kanya. Diyos ko! Ang pinuno ng pamilyang Fu, napakaangat at makapangyarihan. Paano siya nagpababa ng ganoon para maglinis ng sapatos ng kanyang bagong asawa? Ang malamig at dominanteng CEO ay ginagawa ito ng sobra paano niya, kaya hindi gusto si Suwan. Rumor lang iyon. Bakit siya nandito? Hindi ba ako niya gusto? Wanwan, sino ang nangapi sa iyo? Ikaw ba? Hindi ako. Siya mismo ang nahulog. Van. Siya ba? CEO Fu. Bakit kapag sinabi ni Suwan na ako, pinapaniwalaan mo? May ebidensya ba? Naniniwala ako sa asawa ko. CEO Fu, naniniwala ako na hindi sinasadya ni Linlin. Mangyaring isaalang-alang ang aking katayuan bilang nakatatanda. Sino ka ba para mag-utos? Para hilingin sa akin na isaalang-alang ka? Ikaw, maliit na bastos, ang mag-asawa ay talagang nagkakasundo. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Nanay, Humingi ka ng tawad kay Wanwan. Suwan, pasensya na. Hindi ko sinasadya na matapilok ka. Talagang alam kong mali ako. Dahil alam mong mali ka, sampalin mo ang sarili mo. Sasampalin ko. Sasampalin ko. Wanwan, ako ang may kasalanan, tiya. Hindi ko naturuan ng mabuti ang pinsan mo. Pangako, hindi na mag-aabala sa iyo ang pinsan mo. May iba pa ba? Okay na ba ito? Van, nasiyahan ka ba sa paghingi nila ng tawad? Lubos na nasiyahan? Wanwan, ako ang may kasalanan, tiya. Kung may kailangan kang tulong mula sa pamilya, sabihin mo lang, huwag kang mahiya. Wanwan. Lola? Lola, Wanwan. Kumusta ka? Nabalitaan ko sa likod bahay na natumba ka. Lola, ayos lang ako. Lola. Ako ang asawa ni Wanwan. Ang pangalan ko ay Fu Cheng Jo. Gwapo talaga siya. At bagay na bagay kay Wanwan. Kayong dalawang kahiya-hiya, umalis na kayo ngayon. Huwag sirain ang aking kalooban dito. Nanay, ano ang gagawin natin? Kasalanan mo lahat, pilya ka. Hindi mo ba sinabi na ang relasyon nila ay masyadong masama at malapit ng magdiborsyo? Pinahiya mo ako ngayon. Nanay, binugbog mo na naman ako. Karapat-dapat ka. Ininsulto ko si Fu Chengzhou ngayon. Mula ngayon, kailangan nating sumipsip pa kay Suwan. Naintindihan mo? Suwan. Sa kumpanya ngayon, hindi mo inamin ang relasyon natin. Hindi mo rin ako inanyayahan sa birthday banquet ni Lola. Ang galing mo talaga. Saan ka pupunta? Wala kang pakialam? Inimbitahan ako ng kaklase ko sa hot pot. Huwag kang basta-basta lumalabas para sa hotpot simula ngayon. Ang lakas ng amoy. Masyado kang mapagkontrol. Suwan, huwag kang magtantrum na parang bata. Kung natutunan mo ng mas maaga ang mga asal at patakaran na iyon, hindi ka sana napag-usapan ng mga taong iyon ngayon. Kaya sa tingin mo, kasalanan ko ba ngayon? Sinisisi mo ba ako? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Bakit mo ako tinulungan? Pinubuli ang babae ko. Manonood lang ba ako?
Saan ilalagay ang mukha ng pamilya Fu? Kaya tinulungan mo ako para sa kapakanan ng pamilya Fu, tama ba? Uwi na tayo. Hindi na ako pupunta sa hotpot. Wala. Alam ko kung ano ang sasabihin mo. Ang mga patakaran ng may bahay ng pamilya Fu. Pero gutom na ako. Hindi mo ba ako papagalitan? Huwag mong hayaan na mangyari ulit. Narinig ko magaling kang magluto, Fu. Ngayon ko lang matitikman. Ano? Gusto mo na bang lumapit sa akin ngayon? Sa totoo lang, medyo nahihiya akong sabihin na may asawa na ako. Hindi ba dahil nahihiya ka sa akin? Fu, bata ka pa, pero ikaw ang pinuno ng pamilya Fu. Guwapo at matangkad. Maswerte ako, at higit pa sa masaya. Ikaw ang bagong asawa ni Cheng Jo. At ikaw? Ako ang tagapagsanay ng etiquette na inupahan ni Jifu. Para turuan ka kung paano mabilis na matuto ng tamang asal at etiquette. Itong pangalawang Miss Su ay hindi man lang kasing husay ng aking anak na babae. At siya ang papakasalan sa pamilya Fu? Kaya, tinawag ako ng matandang vice-presidente dito. Para lang bigyan ako ng mga aralin sa etiquette. Tama iyan. Ito rin ang nais ni Jifu. Alam din ba ni Fu Chengzhou ito? Alam niya? Lagi niyang gusto na matuto ako ng tamang etiquette. Ang pangit ng iyong postura sa pag-upo. Kaya sinasanay kita na umupo na may libro sa ulo ng isang buong oras. Pero, wala akong oras kumain ng tanghalian ngayon. Sa tingin ko nahihilo na ako dahil sa mababang asukal sa dugo. Pwede ba akong kumuha muna ng isang piraso ng tsokolate? Umupo ka lang. Huwag kang gumawa ng dahilan para tumamad. Mag-uusap tayo pagkatapos mong umupo ng isang oras. Kumusta ang mga bagay kay Presidente Su? Ito ay isang kasalang pang negosyo lamang. Hindi ko naman gusto ang ganyang uri na mature at may kumpiyansa. Sa tingin ko, nagmamahal na ako. Gaano mo pa ako hahawakan? Okay ka lang? Ayos. Naman. Ate, tulungan mo ako. Nasa lumang bahay ng mga Fu ako. Ang galing ate. Sayang, hindi mo gusto ang mature type. Sinong nagsabing hindi? Maganda ang mga babaeng mature. Mahal ko sila.
1-1, darating na si ate. Wanwan? 1-1, nasaan ka? 1-1. Nasaan ang kapatid ko? Hinahanap ko rin siya. One one. Sino ang nagbigay sa'yo ng tapang? Para guluhin ang kapatid ko. Ako ang etiquette coach na inupahan ni Old Fu. Sinaktan mo ako? Sampal iyon sa kanyang mukha. Kung ngayong araw, ang taong nanakit sa kapatid ko ay siya, sasampalin ko pa rin siya. Ayos ka lang ba? Ngayon ka lang nag-alala? Ginoong Fu, narinig mo ba ang sinabi niya? Sinaktan pa niya ang tatay mo. Sino ang nagbigay sa'yo ng tapang? Para ganyanin ang babae ko? Ako. Nakita ko lang siya na nakaupo ng hindi maayos. Kahit paano ko siya tinuruan. Lumabas ka. Sino ang may lakas ng loob? Ako ang nagpadala kay Shweki para turuan si Suwan ng etiquette. Bilang asawa ng pinuno ng pamilyang Fu, dapat niyang gampanan ang kaukulang mga responsibilidad. Kung hindi dahil sa inyo na nanggulo sa gabi ng kasal, kailangan ko bang magsakripisyo ng ganito para matuto si Suwan ng ganito karami? Sige, kung ganoon, kanselahin na ang kasunduan. Gusto ni aking nakanselahin ang ating kasal. Hindi. Hindi ko ito papayagan. Hindi ko nahahayaang maulit ito. At pakiusap, huwag basta-bastang magsalita tungkol sa pagkansela ng kasal. Ang nangyari ngayon, hindi ba ito ay sinang-ayunan mo? Hindi ba naisip mo rin na ang kapatid ko ay kulang sa asal? Wala akong ideya na may ganito palang mangyayari ngayon. Tatay, si Suwan ay babae ko. Mula ngayon, anuman ang gusto niyang gawin. Kung gusto niya, kung kailangan niya, makukuha niya ito. Talagang ipinagtanggol niya ako. Bilang pinuno ng pamilya Fu, paano mo masasabi ang ganyan? Ang babaeng gusto ko, si Fu Qingzhou, basta gusto ko siya, sapat na iyon. Ikaw. Mababa ang asukal sa dugo. Hindi ako kumain ng tanghalian. Ako. Naghintay lang ako hanggang matapos ang training ng madam. Simula ngayon, sinumang mangahas na kunin ka ay kalaban ng pamilya Fu. Presidente Fu, ang mga salitang ganyan, binabawalan mo na ako. Presidente Fu. Old Master Fu, pakisuyo, tulungan mo ako. Old Master Fu. Changju, hindi ka na ba nakikinig sa akin? Ikaw na pasaway, naglakas loob ka na, di ba? Hindi ka na nakikinig kahit sa sarili mong ama? Butler, ihatid mo ang bisita. Old Master Fu, tulungan mo ako. Old Master Fu, Presidente Fu, Old Master Fu. President Fu. Okay ka lang ba? Yung babaeng si Suwan, anong engkanto ang ginawa niya kay Chengzhou? Mukhang kailangan kong mag-isip ng paraan. At Okay ka lang ba? Fu! Suwan. Ganyan ka ba kasabik? Hindi naman. Nagtataka lang ako. Dati, palagi kang hindi nasisiyahan na hindi ako natututo ng tamang asal. Bakit mo ako tinulungan ng sobra ngayon? Di ba dati lagi mong ginagamit ito bilang dahilan para makipaghiwalay? Nakakaapekto ito sa trabaho ko. Akala ko nahulog ka na sa akin. Anong ginagawa mo? 2 beses sa isang linggo. Oras na para tuparin ang kasunduan natin.
Hindi. Hindi ka naman sumusunod sa 2 beses. Palagi kang matagal. Pagod na ako. Sinabi mo lang na hindi mo ako pipilitin. Van. Pero lalaki ako. Bukas, bibigyan kita ng sorpresa. Kissing? Buksan mo at tingnan. Ito ay gawa ng isang taga-disenyo na espesyal na dinisenyo batay sa iyong pangalan na kwintas. Iisa lang sa buong mundo. Gusto mo ba? Oo, salamat, Fu. Natutuwa akong nagustuhan mo. Kahapon ay araw ng mga puso. Nag-abala si Fu sa paghahanda. Ngayon, ibibigay ko sa kanya ang bento na ginawa ko. Kumusta? Hinahanap ko si Mr. Fu. At sino ka? Sino ka? May appointment ka ba? Song 1. Ang initials mo ay SW din. Saan mo nakuha ang kwintas na iyan? Ito. Binigay ito sa akin ni Mr. Fu. Anong sinabi mo? Matagal na akong nagtatrabaho kay Mr. Fu. Ang relasyon namin ay lampas na, sa amo at manggagawa. Normal lang nabigyan ako ni Mr. Fu ng kwintas. Hindi ba? Pakisabi kay Mr. Fu na ang asawa niya ay naghihintay sa ibaba. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyayari. Asawa. Isang taong mukhang hampas lupa na tulad mo, ay maaaring maging asawa ni Mr. Fu. Security, hila-hilain niyo siya palabas. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Ang numerong iyong diniyal ay busy. Pakisubukan muli mamaya. Ang numerong iyong diniyal ay busy. Pakisubukan muli mamaya. Lintek na Fu Chengzhou. Hindi na ako makikipag-usap sa iyo. Kumusta? Tagapamahalawang. Suwan, ang application mo para sa internship sa kumpanya namin ay naaprubahan na. Kailan ka maaaring magsimula? Pupunta ako ngayon din. Ito ang mga file na kailangan mong suriin ngayon. Ang dami? Bakit ang daming gagawin ng isang intern? Gawin mo lang kung ano ang sinabi sa'yo? Si. Nakakainis. Nakuha ko. Lahat, magtrabaho ng maayos.
Tara, Suwan. Kaya mo yan. Kaya mong tapusin kahit abutin ng buong gabi. Lintik na Fu Chengzhou. Ngayon siya tumatawag? Hindi ko na siya sasagutin. Suwan, Senior Wei, nag-i-intern ka rin dito? Oo. Kung kailangan mo ng tulong, lumapit ka lang sa akin. Sa totoo lang, meron. Pwede mo bang tingnan? Siyempre, Tingnan mo ito. Pasensya na, Mr. Fu. Nagkamali akong nasend sa iyo ang video na ito. Huwag kang magkamali ng pagkaunawa, Miss Su. Tiyak na hindi niya intensyon na maging hindi tapat. saan mo nakuha ang video? Galing ito sa isang kaibigan ko. Nagtatrabaho siya sa parehong kumpanya ni Miss Su. Nakita niya ito nang nagkataon. At naisip niya na magkasintahan sila sa opisina. Kaya ipinadala niya ito sa akin para sa chismis. Burahin mo ng tuluyan ang video o harapin ang mga kahihinatnan. At saka, tanggal ka na. Mr. Fu, pakiusap. Hayaan mo akong magpaliwanag. Kunin mo ang kumpanyang iyon. Ibigay mo ito sa asawa ko. Humanap ng posisyon na akma sa kanyang kakayahan. Oo, Mr. Fu, gagawin ko ito agad. Sabi ko hindi ko papansinin si Fu Chengzhou. Baka hindi ako umuwi ngayong gabi. Pupunta ako sa bahay ng kapatid ko. Hoy, ate! Anong ginagawa mo? Kasama ko si Fu Yang. Ikaw. Kumusta kayo ni Fu Chengzhou? Dahil gusto ninyong mag-bonding, ako na lang, hayaan ko kayong dalawa. Mabuti naman. Trato ka ba niya ng mabuti? Hindi masama. Pero ang kanyang kakayahang magkaanak ay hindi pa tiyak. Huwag mong sabihin na sobra siyang wild dati Suwan, at nasira ang kanyang kalusugan? huwag kang magsalita ng kalokohan. Huwag kang makinig sa ate mo. Dalisay ako, katawan at kaluluwa. Dalawampung minuto lang. Hindi mo ba kaya? Sumusumpa ako sa Diyos. Wala talaga akong karanasan. Aksidente lang iyon. Kung bumagsak ka sa fertility test, pag-iisipan ko iyon. Sino ang nagsabing hindi ako kwalipikado? Papatunayan ko sa iyo ngayon din. Paano kang naging walang puso? Ikaw ba ay isang manloloko? Maganda ang ginawa mo ngayon. Ipagpatuloy mo iyan. May trabaho akong gagawin. Mabait na bata. Binibining Su, nakatanggap lang ako ng balita. Ang teknolohiyang binuo namin para sa ang may sira na bersyon ng laro ng Star Realm ay ninakaw. Magiging maganda ito. Bakit ang lapit mo sa ibang lalaki?
Bakit mo binigyan ng ibang babae ng parehong kwintas na katulad ng akin? Diborsyuhin na lang kita? Anong magkaparehong kwintas? Ang babaeng nagngangalang Songwan ay nagsuot ng kwintas na katulad ng akin. Kahit ang mga initial dito ay W din. Wala kang masabi ngayon ha? Nakakadiri. Wala akong ibinigay na kwintas sa ibang babae. Magtiwala ka sa akin. Sabi niya magkasama kayong nagtatrabaho ng maraming taon. Malapit kayo. Naniniwala ka ba sa lahat ng sinasabi niya? Pinaalis ako ng seguridad ni Songwan. Naka-off ang telepono mo. Alam mo ba kung gaano ako nagalit? Malaki kang sinungaling. Fu Chengzhou, bastardo ka. Si Songwan at ako ay walang kinalaman sa isa't isa. Buong hapon akong nasa pulong. Ginoong Fu, bakit mo ako tinatawagan? Tinawagan kita kanina, at hindi mo man lang sinagot. Ang kwintas na suot mo ngayon, ano ang nangyayari? Anong kwintas? Magsalita ka. Si Old Mr. Fu ang nagutos sa akin na gawin lahat. Wala akong ibang pagpipilian. Ang tatay ko ang nag-utos sa iyo na gawin ito. Si Old Mr. Fu ay may ipinagawa, na gumawa ng kaparehong kwintas. At sinabihan akong sirain ang relasyon ninyo. Pagkatapos, humanap ng lalaking lalapit kay Suwan. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng dahilan ang pamilya Fu upang ipadiborsyo kayo. Ang tatay mo. Sobra ba talaga ang ayaw niya sa akin? Ngayon ako ang namamahala sa pamilyang Fu. Hindi mo kailangang pakialaman ang opinyon niya. Alam ko, ang isang kuwintas lang ay hindi sapat para patunayan. Pero sobrang galit lang ako noong oras na iyon. Lalo na't hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. Ako. Sa tingin ko, ay nagseselos ako ng kaunti. Ikaw? Nagseselos? Ako. Sa tingin ko, nahulog na ako sa iyo. Kaya, nawalan ako ng dahilan at nagseselos. Sinasabi mo, gusto mo ako. Bakit? Dahil mabait ako sa'yo? Anong ibig mong sabihin? Kung gusto kita, gusto lang kita. Siguro, sandali lang itong pakiramdam ng pasasalamat. Isang maling akala mo. Hindi iyon totoo. Ako, gusto lang kita. Wala akong pakialam. Sige. Huwag kang umiyak. Hayaan mo akong mag-isip. Sabi mo inamin ni Suwan ang nararamdaman niya sa'yo? Ano ang tingin mo rito? Hindi ko rin masabi. Kung gusto ko ang katawan niya o... Kuya, kung magpapatuloy ka nito, talagang mahuhulog ka ng tuluyan sa kanya. Miss Su, dito po. Binibini Su, specifically kung inilaan ang posisyong ito para sa iyo. Pwede ko bang itanong? Ano ang relasyon ninyo ni President Fu? Si Mr. Fu ang nag-aayos ng lahat ng ito. Kung sasabihin mo na magkakilala lang kayo, hindi ako maniniwala. Kaya ang aking mabilis na promotion ay dahil siya pala ang gumawa nito para sa akin ng palihim. Sige, mauna ka na at magtrabaho ka. Mauna ka na at magtrabaho ka. Aalis na ako. Mauna ka na.
Handa na ang pagkain. Kain na! Ikaw ang gumawa ng lahat ng ito? Oo. Subukan mo. Masarap ba? Pupunta ako sa banyo. Si Mr. Fu ang nagayos ng lahat ng ito. Kung sasabihin mo na magkakilala lang kayo, hindi ako maniniwala. Si Fu na ginawa ito. Hindi ka ba natatakot na lalo ko siyang magugustuhan? Anong ibig mong sabihin? Si matandang Mr. Fu ang nagpapabili sa akin na ibigay ito sa iyo. Kung hindi ka makipag-divorce kay Fu Chengzhou, kung gayon, maging ang posisyon ng kapatid mo bilang CEO ng Sucorp ay hindi magiging ligtas. Ganoon ba kalaki ang ayaw ni matandang Mr. Fu sa akin? Hanggang sa punto ng paggawa ng krimen, para lang mapilitan akong makipag-divorce kay Fu Chengzhou. Alam ba ng ate ko ang tungkol dito? Siyempre, alam niya. Tiyak na lalabanan niya ang pamilya Fu, hanggang sa huling sandali para sa iyo. Kaya mo bang tiisin na isakripisyo niya at ng kumpanya ng Su ang kanilang sarili para sa iyo? Kaya, ang paghihiwalay kay Fu Chengzhou, ang pinakamagandang pagpipilian para sa iyo. Hindi ko kayang sirain ang kumpanya na pinaghirapan ng ate ko. At hindi ko rin kayang sirain ang kanyang kaligayahan. Bakit hindi ka pa natutulog? Ako. Hindi ko kayang matulog. Bukas ng umaga, kailangan kong humingi ng diborsyo. Paano ko hahayaan ang gabing ito na lumipas na lang? Boba, bakit mo naman naisip iyon? Anong problema? Anong nangyayari? Wala. Nag-iinarte lang ako. Hindi. Ako mahal lang kita. Kahit ano pa mangyari. Si. Huwag kang umiyak. Huwag kang umiyak. Bakit ka nagsimulang bumili ng pampalasa ng hotpot? Hindi mo ba kinakayamutan ng amoy? Gusto mo kasi. Hindi mo kailangang mag-adjust ng ganito para sa akin. Hindi ako nag-a-adjust para sa iyo. Mula ngayon, kahit anong buhay ang gusto mo, sasamahan kita. Fu. Tayo. Maghiwalay na tayo. Pumunta ka muna sa sala at hintayin ako. Malapit na maluto ang hotpot. Makinig ka. Gusto kong makipag-divorce.
Bakit? Ang kasal ay para sa dalawang tao. Sawa na ako sa tatay mo. Hanggat nandito ako, hindi ko siya papayag na saktan ka. Hindi mo siya kayang putulin ang relasyon. Bakit ako ang nasa gitna at masama pa? Pero sinabi mo na gusto mo ako. Siguro guni-guni ko lang. Suwan, Maghiwalay tayo ng maayos. maghiwalay ng maayos? Suwan, dahil kasal na tayo, wala akong pakialam kung gusto mo ako o hindi. Ikaw na ang babae ko habang buhay. Pasensya na, Fu Chengzhou. Kailangan pa rin kitang iwan. Ate, pwede ba akong tumira sa inyo ng ilang araw? Nakipag-away ka ba kay Fu Chengzhou? Tungkol sa akin at kay Fu Chengzhou, mas mabuti wag muna sabihin kay ate para hindi siya mag-alala at mag-overthink. Hindi. Na-miss lang kita. May kakaiba kay Wanwan. Baka. Si Old Fu ba ay nagbibigay sa kanya ng problema? Halika, umupo ka. Si Boss Fu. Para sirain ang kasal ng kapatid ko. Gumagamit siya ng mababang taktika para maghasik ng gulo, ganyang kasuplam-suplam na paraan. Ang pamilya Su ay hindi dapat pakialaman. Binabantaan mo ako? Paano ako maglalakas loob? Pero kung sasaktan mo ulit ang kapatid ko, hindi ako mag-aatubiling. Kanselahin ang lahat ng pakikipagtulungan sa pamilya Fu, kasama na ang diborsyo. Diborsyo? Si Aking ay gusto akong idiborsyo muli. Hindi pwede. Kailangan kong paibigin siya sa akin sa lalong madaling panahon. Kapag bad mood ka, kumain ka ng matamis. Hindi ako kumakain ng pambatang ito. Subukan mo lang. Ma, pa, pwede ba kayong bumili ng candy para sa akin? Kumain ka na ng maraming candy. Masisira ang ngipin mo. Gusto ko, gusto ko. Gusto ni Ching Ching iyan, bilhin mo na lang para sa kanya. Matapos mamatay ang mga magulang ko sa aksidente, halos hindi na ako kumain ng candy. Matamis ba? Kain ka pa. Gusto kong makita kung ganoon talaga Kat Ames. Puyang, wala ka bang mas magandang gawin? Sa dami ng oras mo, hindi mo ba pwedeng gamitin para sa bagong kanta mo? Bakit ka pa nagpapakaabala sa mga flashy na bagay na ito? Di mo gusto ang approach na ito, ate? Inubos ko ang maraming oras para malaman ito. Tumakas si Wanwan sa bahay. Siguradong kasama mo siya, di ba? Ano naman kung kasama ko? Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa inyo ng ate ko, pero basta't ayaw pang umuwi ni Wanwan kasama ka, hindi mo siya madadala. Anong nangyayari kay Kuya at Suwan? Hindi sila magkasundo. So, hiwalayan ba ako ni Iching?
Ngayon ay kaarawan ni Ching. Binigyan ko siya ng 2 rosas. Ibig sabihin, ikaw at ako lang sa mundo. Magugustuhan kaya niya? Itong lalaki. Maliwanag na gusto niya si Ching. At si Ching ay ngumingiti ng sobrang saya sa kanya. Gusto rin ba siya ni Ching? Ate. 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 Fuyang, anong ginagawa mo dito? Kaarawan mo ngayon. Nandito ako para makipagdiwang sa'yo. Inaasar ako ng lalaking ito. Aksidente kong nabasag ito. Bibigyan kita ng bago. May importante akong gagawin ngayong gabi. Baka gabihin ako ng uwi. Miss Su, ito ay... Ako ang asawa ni Ching. Fuyang. Kumusta? Ikaw siguro ay ang business partner ng asawa ko, di ba? Kilala ko na si Ching mula pagkabata. Sabay kaming nag-aral sa ibang bansa. Ang daya nito. Ching, kaarawan mo ngayon. Samahan mo ako ngayong araw. Gawin mo para sa akin. Sige na. Pasensya na. Ang partnership ngayong gabi. Ibang araw na lang tayo mag-usap. Pero kung ipagpaliban natin, hindi ako sigurado kung nandito pa ako sa bansa sa oras na yon. Fuyang, napakahalaga ng deal ngayong gabi. Umuwi ka na muna. Sige, umuwi ka ng maaga. So, hindi ka pa umaalis. Bakit ka bumalik? Nagbago ang deal sa huling minuto. Kaya kailangan nating gawin ito sa ibang araw. Kaarawan mo ngayon. Hayaan mo akong makasama ka. Bigyan mo ako ng pahinga. Pakiusap. Hey Ching, anong problema? Jiangshu, tungkol sa deal, mag-usap tayo sa ibang pagkakataon. Raiba, huminto ka sa tabi. Nagbago lang bigla. Pwede na nating ipagdiwang ang kaarawan. Ikaw ang bahala. Bakit mo ako dinala dito? Makikita mo. Gusto mo ba? 2 linggo akong naghahanda. Bawal ang paputok sa lungsod. Kung hindi, mahaharap ka sa malaking multa. Alam ko. Kaya binayaran ko na ang multa ng maaga. Kahit mayaman ang pamilya Fu, hindi ka dapat magwaldas ng ganito. Ikaw. Hindi mo ba gusto? Gusto ko naman. Dalawang rosas. Ang kahulugan nila ay sa mundo. Ikaw at ako lang. Salamat sa ngayon sa paghahanda ng lahat ng ito para sa akin. Pero sa oras na ito, dapat tayong bumalik at gumawa ng sanggol. 2 beses sa isang linggo. Kulang pa tayo ng isa ngayong linggo. Kailangan kong nasa kama bago mag-alas 2. Kung pupunta tayo ngayon, matatapos natin ang gawain bago pa man ang oras na iyon. Tara na!
Hindi. Paano kung magkita tayo sa Xiangshan Garden bukas para pag-usapan ang partnership? Xiangshan Garden, sikat na lugar yan para sa mga magkasintahan. Hindi pwede. Kailangan kong pigilan si Jiang Shuo at si Aking na masyadong lumapit. Tara na. Dito? Bakit ang bigat ng kotse na ito? Pwede ba kitang kausapin tungkol sa isang bagay? Ang kontrata na ipinadala mo sa akin noong nakaraan, pinag-aralan ko ito ng mabuti. Pakiramdam ko may ilang bagay na kailangang ayusin. Kaya, sa 3% tubo ng R&D, para sa maliliit at mikro na negosyo, masyado pa ring malaking pressure. Tungkol dito, kami. Ang itinerary ngayong araw. Ako ang magsisilbi sa inyong dalawa. Kainin muna natin ang cake. Sige, kumain ka muna. Panasan ko itong bahagi. Medyo marumi dito. Saan ba ako tumigil? Pinag-uusapan mo ang kontrata. Ang kontrata. Nasaan ang tubig ko? Nakalimutan. Ang mga waiter ngayon ay ganito ba kayabang? Sige, tawagin mo ang tagapamahala mo. Ikaw. Ikaw. Siya. Hindi niya ako makikilala, di ba? Okay ka lang? Ayos lang ako. Umupo ka. Kumain ka muna. Baka dapat natin tingnan muna ang kontrata. Anong problema? Wala. Hindi ko lang inaasahan, napakasalan mo ang isang tulad ni Fuyang. Jiang Shuo, ikaw naman. Pasibo-agresibo ka. Sa totoo lang, siya ay medyo mahusay. Hindi naman masama ang pakasalan siya. Nagets ko. Masiyahan kayo sa pagkain. Okay ka lang. Gusto ko lang siyang asarin. Hindi ko inaasahan ang ganitong reaksyon. Anong problema? Wasabi. Nilagyan mo ng wasabi ang juice ko. Ako. Ano pa ang hinihintay mo? Dalhin mo siya sa ospital. Jiang Shuo. Ikaw. Ginawa mo ba yon ng sadya? Nag-usap na ako sa restaurant. Sa pagkakataong ito, ang staff nila ay nagkamaling inakala na wasabi ang pampalasa. Kasalanan ko ito. Humihingi ako ng tawad. Sinungaling siya para sa akin? Cheng, bakit mo siya pinatawad? Sadyang ginawa niya yun. Tuturuan ko siya ng leksyon ngayon. Well, sabi ng doktor, ang kailangan mo ngayon ay pahinga. Pag-usapan natin ang iba mamaya. Samahan mo ako sa labas. MS, Suo. Bakit mo ako ipinagtanggol? Tigilan mo na ang pagpapanggap, Fuyang. Tanggalin mo na ang maskara. Kailan mo nalaman? Kinumpirma ko yun sa restaurant.
Ang amoy mo ay pamilyar na pamilyar sa akin. Bakit mo ginawa yon? Alam mo ba kung may mangyari talaga, hindi kita matutulungan. Tumatawa ka pa. Ching! Nag-aalala ka ba sa akin? Fuyang, iyon ba ang punto? Bakit ka nagpanggap na waiter? Halata naman na gusto ka ni Jiang Shuo. Natatakot akong hiwalayan mo ako. Kailan ko sinabi na gusto kong makipaghiwalay? Noong araw na tinawagan mo ang tatay ko, narinig ko lahat. Galit lang ako noon. Hindi ko naman talaga inisip ang hiwalayan. Paano kung ang tatay ko patuloy na saktan ng hipag ko? Hindi ka pa rin makikipaghiwalay sa akin? Hindi ko talaga hahayaan ang tatay mo. At titigilan ko ang lahat ng pakikipagtulungan sa Fu Corporation. Kaya, gusto mo pa bang manatiling kasal sa akin? Nasa panig mo ako. Bibigyan kita ng 3 oras. Kung hindi ka babalik, itatapon ko ang pusa. Fu Chengzhou, gusto mo talagang abusuhin ang pusa ko? Huwag mong apihin si Hua Biao. 2 oras at 57 minuto na lang. Tangang Fu Chengzhou, ang tapang mo namang takutin ako sa pamamagitan ni Hua Biao. Ang tagal na. Bakit hindi pa siya sumasagot? Tinatakot siya kay Hua Biao. Siguro gagana, di ba? Fu Chengzhou, sobra ka na. Suwan! Changju. Changju. Wala nang panganib sa buhay ni Mr. Fu sa ngayon. Pero malala ang mga sugat niya. Kailangan siyang maospital para magpahinga. Mabuti naman. Ikaw, hindi ka ba papasok para makita siya? Basta okay lang siya. Hindi na ako papasok. Tara na. Ginoo, gising ka na sa wakas. 2 araw kang walang malay. Nasaan si Suwan? Huwag kang mag-alala, maayos naman ang misis. Nasaan siya ngayon? Simula nang inaalagaan kita, ang misis, hindi pa siya pumupunta. Kaya, hindi man lang siya dumalaw sa akin hanggang ngayon? Ginoo, magpahinga ka na muna. Walang tawag? Kahit isang mensahe, wala. Wan, abala ka ba nitong mga nakaraang araw? Hindi naman masyado. Kumusta ang sugat mo? Bakit hindi ka pumunta sa akin?
Mr. Fu? Bakit mo binuksan ulit ang sugat mo? Fu Chengju, ano ang ginawa mo? Binibini. Ginoo, dahil hindi ka dumalaw sa kanya, sumuko siya sa sarili niya, ayaw kumain, at binuksan pa niya ang kanyang sugat. Anong nangyari sa kanya? Nawalan ng maraming dugo si Ginoo, at nawalan ulit ng malay. Pupunta ako agad. Doktor! Doktor! Sino bang sadyang magbubukas ng sariling sugat? Gising ka na pala. Kaya talagang nag-aalala ka sa akin. Niloko mo ako. Anong problema? Nagbukas ulit ang sugat. Tatawag ako ng doktor. Ngayong gabi, manatili ka sa akin. Nagbukas ulit ang sugat mo at may lakas ka pa ng loob. Makipag-usap? Pangako mo muna. Si. Bakit ka nagpipilit na makisama sa akin sa kama? Hindi ka ba natatakot na mabunggo ko ang sugat mo? Natatakot na baka tumakas ka. Natutulog lang ako ng maayos kapag yakap kita. Fu Chengju, kailan ka naging napakamapilit? Matulog. Magandang gabi. Nauubos na ang oras mo. Tigilan mo na ang pagpapabagal. Magandang gabi? Pasensya na. Kailangan pa rin kitang iwan. Mahal kita. Suwan. Ang tagal na, at hindi ka pa rin magdidiborsyo. Nasugatan siya nitong mga nakaraang araw. Kapag nakalabas na siya ng ospital, makikipagdiborsyo ako. Fu Chengzhou, kumusta ang paggaling mo nitong mga araw? Fu Chengzhou, pero gumaling na ang sugat mo. Bakit mo sinaksak ang sarili mo? Hindi mo ba sinabi? Na kapag gumaling ang sugat ko, magdidiborsyo tayo? Ikaw, narinig mo lahat? Kaya gagawin kong mas mabagal ang paggaling ng sugat ko. Fu Chengzhou, baliw ka ba? Ginugulo mo ba ang sarili mong katawan? Suwan. Nasabi ko na, diborsyo ay imposible. O gusto mo bang patuloy kong saktan ng sarili ko? Baliw ka. Ano? Ngayon natatakot ka? Fu Chengzhou, kailangan mo bang maging ganito? Akin ka. Palagi. Kaya mas mabuti pang kalimutan mo na ang diborsyo. Ano bang pinag-aawayan nyo? Van, lumabas ka kasama ko. Ibig mong sabihin,
Si Songwan ay inutusan ni matandang Jifu upang gamitin ang pagnanakaw ng pangunahing teknolohiya ng pamilya Su para takutin kang hiwalayan si Fu Chengzu. Ang larong iyon ay may kaugnayan sa hinaharap na pag-unlad ng pamilya Su. Kaya para sa pamilya Su, kailangan kong makipaghiwalay. Wanwan, hindi ito kasing simple ng iniisip mo. Huwag kang padalos-dalos. Tutulungan kitang alamin ito. Tatay, ang pagdukot ba kay Suwan? At ang pagnanakaw ng Su Group, pangunahing teknolohiya. Lahat ay may kaugnayan sa'yo. Ang pagdukot at ang pagnanakaw. Wala akong alam tungkol doon. Mukhang, kailangan nating mabilis na mahanap ang utak ng krimen. Kapag naayos na ang hindi pagkakaunawaan, hindi ako iiwan ni Eiching. Su. Ito ang mga na-recover na mga bahagi ng tinanggal na video ng seguridad. Ipinapakita ng video, may isang taong pumuslit sa kumpanya. Special Assistant Gao. Mula sa anggulong ito, hindi natin masyadong makita ang mukha. Paano mo nalaman na si Special Assistant Gao iyon? Kalbo siya. Madalas siyang magsuot ng sombrerong baseball sa trabaho. Kaya, lahat ng ebidensya ay tumutukoy kay matandang Jifu. Kung si matandang Jifu talaga ang may gawa, hindi ba iyon masyadong halata? Ibig mong sabihin, Paano kung may nagpapanggap na Special Assistant Gao? Tingnan mo, mukhang babae ito sa hugis ng katawan. Tingnan mo ito. Sa mga mataas na tagapamahala na may kinalaman sa negosyo ng pamilya Fu, mayroon bang nagpapatakbo ng kumpanya ng laro bilang sideline? Nakuha ko. Sino ang nasa loob? anong ginagawa mo dito? Parehong dahilan sa iyo. Parehong dahilan. Pwede rin kaya siya nandito para sa aming hinaharap na buhay may asawa. Ang aking kapatid at si Fu Chengzhou ay hindi mapaghihiwalay dahil dito. Kaya kailangan kong malaman agad ang totoo. Kaya para pa rin sa kapatid mo. Ang mga kumpidensyal na dokumento ay dapat nasa personal na kumpanya ni Songwan. Bilisan natin. Sundan mo ako. Si Songwan ay nagpanggap bilang assistant Gao at ninakaw ang mga materyales ng laro. Sa isang banda, binanta niya si Wanwan na hiwalayan ka. Sa kabilang banda, sinubukan niyang kunin ang teknolohiya ng laro ng pamilya Su para sa sarili niya. Kaya, si Old Chairman Fu, mula simula hanggang katapusan, ay walang kinalaman dito. Tama iyan. Mas gusto mo pang magpaloko kay Songwan na ganoong klaseng tao at paikutin ka? Kaysa pag-usapan ito sa akin? Ako. Akala ko talaga noon, ang tatay mo ang nakialam. Akala ko mag-ama kayo. Kaya akala mo, ipagkakanulo kita para sa tatay ko? Ngayon ay hindi ang oras para dito. Ate, ninakaw ni Songwan ang lahat ng kumpidensyal na datos. Bakit tila hindi ka nag-aalala? Dahil kinuha niya ang may sira na bersyon. Walang kwenta. Naunawaan ko. Hindi pwede. Ginawa akong tanga ni Songwan.
Kailangan kong gumanti. Bakit hindi natin baguhin ang sitwasyon? Nagpunta ako para hiwalayan si Suwan ngayon. Paano siya naging walang puso? Siya ay napakawalang utang na loob. Noong nakaraang pagkakataon, malubha kang nasugatan sa pagligtas sa kanya. At sa sandaling lumabas ka, humiling siya ng diborsyo. Si Suwan, iyong tanga. Akala niya talaga hiniwalayan niya si Fu Chengzhou at magiging maayos ang negosyo ng pamilya Su. Ginoong Fu, kung may bumabagabag sa iyo, maaari mong sabihin sa akin. Lumabas ka! Buisit. Maligayang pagdating sa paglulunsad ng aming bagong laro, orihinal na bagong laro, New Era. Binibining Song, mukhang masaya ang larong ito. Binibining Song, kahit ang Su Corporation ay hindi makakagawa ng larong ganito kahusay. Si Suwan ay hiwalay na kay Fu Chengzhou. Kapag nabigo ang laro ng Su Corporation, ako ay agad na magiging bagong ginang ng pamilya Fu. Sabi mo orihinal ito ng Song Corporation. Kung gayon, may ilan akong katanungan. Gusto kitang tanungin, Binibining Song. Si Su Ching iyan, punong tagapagpaganap ng Su Corporation. Ano ang ginagawa niya rito? Ito ay magiging kawili-wili. Binibining Su, nandito ka ba para manggulo? Miss Song, paulit-ulit mong sinasabi na ang larong ito ay orihinal na gawa ng kumpanya mo. Kaya gusto kong itanong, bakit ang Star Era sining at disenyo ng entablado ay may kasamang aming mga pagkakaiba-iba ng logo ng Su Group? Paano nangyari ito? Imposible. Totoo ba iyan? Baka plagiarism ito. Mga pagkakaiba-iba ng logo. Ang tapang naman, Su Ching, ito ay nagkataon lang. Gusto mo akong akusahan dahil dyan. Miss Song, maaari mo bang ipaliwanag kung paano ang dalawang ito ay magkaparehong piraso ng code? Paliwanagan mo kami. Lahat, tingnan ninyo dito. Sa kaliwa ay ang ninakaw na source code mula sa Star Realm Engine. Sa kanan ay ang bersyong inilabas ngayon ng decompiled client code ng Star Era. Magkapareho sila. Ito ay matibay na katibayan ngayon. Nagkataon lang talaga. Nagkataon lang? Kung gayon, Miss Song, naaalala mo ba ang Dragon Blood War God set sa laro mo? Wow, magkapareho talaga sila. Ang data ay eksaktong pareho. Ang Star Era ay walang iba kundi isang maagang itinapon na proyekto mula sa aming kumpanya. Ang aming itinapon na proyekto ay naging orihinal mong gawa. Ang totoo, ninakaw ni Song Wan ang aming paparating na bagong laro, Star Realm, at itinuring pa ang aming itinapon na proyekto bilang isang kayamanan. Ngayon, dito, opisyal kong inaanunsyo ang dalawang bagay. Una, nagsampa na ako ng preliminary injunction sa korte na humihiling sa Song Group na bayaran ang lahat ng pagkalugi. Pangalawa, opisyal na ilulunsad ang Star Realm sa susunod na buwan. Lahat, asahan ninyo ito. At nakalimutan kong sabihin sa inyo,
ang aking kapatid na si Suwan. At si Fu Chengzhou ay hindi kailanman naghiwalay. Mabuti naman sila. Nahimatay siya. Anong nangyari? Puyang. Tawagan ang ambulansya. Sa wakas nakakasama ko si Ching. Ganito, araw at gabi. Ang lamang pala niya. Anong problema? Masakit na naman ba yung sugat mo? Tatawag ako ng doktor para sa'yo. Hindi na. Sapat na yung nandito ka. Jiang Shuo, alam kong importante ang meeting ngayong hapon. Pero ang asawa ko, bali ang kamay. Kailangan ko siyang alagaan. Jiang Shuo, hindi mo pa rin ako natalo. Ginoong Fu, may mild sprain po kayo. Pwede na kayong ma-discharge pagkatapos ng 2 araw. Mild sprain lang. Sa totoo lang, medyo malala po ito. May mga gagawin ako eh. Alis na ako. Fu Yang. Hindi naman pala bali ang kamay mo. Ako. Ching, kailangan ng partner na ikaw mismo ang dumalo sa meeting. Tapos ka na? Basta, Magkita tayo sa 1 oras. hindi. Hindi ka pwedeng umalis. Sinadya yun ni Jiang Shuo. Fu Yang, gamit ang panlilinlang para itali ako sa'yo. Masaya ba? Tumayo ka. Ginoong Fu, nabalian na naman ang kanang kamay mo. At kitang-kita ang pagkalinsad nito. Kailangan mo ng hindi bababa sa kalahating buwan na pahinga. Sige, salamat, doktor. Nasisiyahan ka na ba sa ginawa mong eksena? Hindi ka ba marunong mag-ingat sa sarili mo? Ako. Gusto lang kitang panatilihin. Jiang Shuo, sa tabi mo, wala akong kahit anong seguridad. Fu Yang. Sa tingin mo ba ako yung tipo ng tao? Na maglolo ko sa kasal? Iyon ba ang iniisip mo sa akin? Alam kong hindi ka magloloko. Pero gusto kong mahalin mo ako. Gusto kong sa akin ang puso mo. Pasensya na. Bigyan mo pa ako ng oras. Para sa relasyon natin. Hindi ko pa naaayos. Ate, ang sipag mo ngayon, may problema ba kayo ng asawa mo? Hindi. Sa totoo lang, ang ilang bagay? Nasa gitna ka kaya hindi mo kita ng malinaw, pero kita namin ng perpek. Alam kong hindi ka magloloko. Pero gusto kong mahalin mo ako. Gusto kong sa akin ang puso mo. Ching! Hindi mo na kailangan pumunta. Tama ka. Ang paggamit ng sugat ko para pigilan ka ay parang bata. Higit kang kailangan ng pamilya so kaysa sa akin. Ang reverse psychology ko, at ang aking pagpapanggap na kaawa-awa. Baka makilo si Aking. Suwan, anong ginagawa mo dito? Nasa business trip ang ate ko. Si Aking ay hindi nagpadala ng kahit isang mensahe ngayong mga araw na ito. Hindi na ba talaga ako gusto niya?
Ito ang top nutritionist na espesyal na kinuha ng ate ko para gawin itong pagkain para sa iyo. Kung talagang wala siyang pakialam sa iyo, hindi siya mag-aabala ng ganito. Kumuha siya ng nutritionist para sa akin? Ang mga pagkain na kinuha mo noong nakaraang mga araw, pinagawa rin niya sa iba para sa iyo. Ang caregiver ay nag-leave ngayon, kaya hiniling niya sa akin na dalhin ang pagkain. Bakit hindi man lang siya nag-text sa akin? Ang ate ko ay sobrang busy. At sinabi niya na hindi niya alam kung paano ka haharapin ngayon. Kaya ang aking pag-amin ay naging pabigat sa kanya. Kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Babalik ako mamaya kasama si Kuya Fu. Ito ba ay isang proposal? Sinong babae ang napakaswerte na hinahabol ng isang mayaman at guwapong lalaki? Fu Chengzhou, CEO ng Fu Group. Mayaman at guwapo at sobrang romantiko. Hindi ba si Suwan iyon? Fu Chengju? Kuya Fu? Ano ito? Suwan, hand ka bang tanggapin ng opisyal ang aking proposal sa iyo? At magkaroon ng makeup wedding sa akin? Suwan, mahal kita. Talagang nahulog ako sa iyo. Ha? Sobrang romantiko. Ganda. Sa totoo lang, matagal na kitang mahal. Kuting. Oy? Hey! Pakisabi kay Ching. Nagpa siya na akong pumunta sa London. Ano ito? Ako? Ate? Anong problema, Wanwan? Bakit ka nagmamadali? Ate, aalis ang asawa mo papuntang London. Ano na namang kalokohan ang ginagawa niya? Ate, seryoso siya sa pagkakataong ito. Kung hindi mo siya hahabulin ngayon, malapit na siyang lumipad papuntang London. Oh. Hiniling niya sa akin na ibigay ito sa iyo. Pero gusto kong mahalin mo ako. Gusto kong nandito ang puso mo sa akin. Hindi. Uyang, hindi ka pwedeng umalis ng ganito. Hintayin mo ako. Kailangan mong hintayin ako. Puyang, huwag kang umalis. Pinagsisisihan ko ito. Gusto kita. Talagang gusto kita. Ano ang sinabi mo?
Hindi ka umalis. Ako. Nagpunta ako para kumuha ng kape. Malapit na akong umalis. Fuyang. Ang babaw ng dahilan mo. Talaga. Fuyang, gusto kita. Hindi kita papayagang umalis. Hindi ako alis. Sa mga salitang iyon, hindi ako pupunta kahit saan. Ang galing! Binabati kita. Kasal na sila. Sa wakas, nakuha nila ang masayang wakas. Napakasaya. Binabati kita. Sana magka-baby na kayo. Ang galing! Ang ganda ng bride at gwapo ng groom. Ching, ang saya ko. Ako. Ate, anong problema? Baliw. May sanggol na tayo. Ano? May sanggol na tayo? Oo. Ate, ang galing! Dobleng saya para sa akin ngayon. Mukhang kailangan nating bilisan. Lumapit ka. 3, 2, 1.